Aray ko mga boss, mga master, ito muli daw karma sa mga sa moto. So ito, i-share ko naman sa inyo ito personal na gamit natin. Itong ating Aerox version 3, nako, sira na agad. So may issue, sira na agad mga bossing. Aray mo. So bago ko i-share yung kung ano yung naging issue, share ko muna kung paano yung diskarte dito sa pagbabaklas ng kaha. Ito yung side cover. Yung side cover na yan ay ito ang diskarte natin. So, pag baklas nyo, ito automatic sambuo kasi ito eh. Yan, itong white, ito isambuo yan. So, ang tornilyo lang yan, isa. Kita nyo? Isa, tapos meron sa ibabaw. Nasa may gas, gas tank natin. Isa may, tawag dito, lid, yung lagayan, ayan, nandun. So, ito yung ituturo sa inyo na pag binaklas nyo itong side na to, itong buong gilid na yan, huwag nyo nang iwahiwalayin ha. Ang diskarte dyan, tanggalin nyo lang yung mga fastener. May mga fastener lang yan sa ilalim. Yan, ito nyo. Tatlo lang, isa, dalawa, tas sa ibabaw. Okay, tanggal na. Tapos, sa ilalim, ang fastener lang din yan. Oh. Ito, 1, 2, 3. Tapos, bolt. Mga bolt, isa, dito. Tapos, sa footboard, yan, dalawa. Okay, tapos, dito, merong isang piraso lang dito. Yun lang, wala na kayo kailangan tanggalin. Hindi nyo na kailangan alisin tong screw na yan. Pati nandito, yan. Yan. So, yung alisin nyo lang yung nandito sa ibabaw na isa. May screw dito. Yan, sambuo na pag binaklas nyo, mga bossing, mga master. Para hindi na kayo mahirapan. Kasi nga, medyo ano to, pagbabaklas, medyo maraming ano. Yung ibang ginagawa kasi, inuutay-utay. Binabaklas mo na itong footboard. Ito. Susunod nila, itong ilalim, itong puti. Ito muna, ito. Itong ilalim na yan, tapos yung puti, may iwan yung isa, yung inner na to. So hiwa-hiwalay. Pero yan ang sinare ko sa inyo, pagbabaklas kayo ng buong gilid ng cover sa side, front, side, right and left, ganyan na. Sinare ko lang sa inyo, para at least may idea na kayo pag magbabaklas kayo na hindi naman pala kailangan hiwa-hiwalay. Yan, alright, let's go. So ito na yung totoong issue. So after 6 months na paggamit nito, tapos 7,000 kilometers, yun nga. Ang unang naging issue ng unit natin, itong ating Aerox version 3 ay ball race. So ikaw, common issue na yata ngayon to. Ngayon iba, ganun din. So ball race, so naglalak na siya sa gitna. Pag pinihit mo left to right, mararamdaman mo humihinto, naglalak. Mararamdaman mo yan pag nasa rides ka o nasa kalsada, bumabiyahe ka, parang lumalaban. Minsan parang gumigewang ka eh. Parang parang gumigewang mga ganyan. Parang mga ganyan no? Oo. Tayo lang. Tapos lumalaban lalo pag paliko. Okay. So ito na. I-share ko sa inyo kung ano yung na-discover ko dito. Na pwede nyong gamitin muna pansamantala. Yan. Katulad nito, sana papalitan ko sana ng bagong ball race. Pero ang nangyari, hindi ko na siya papalitan. Kasi nung binabaklas ko na yung castle nut, ito yung mga castle nut na yan. Sobrang tigas, mga boss, mga master. Yung sa ibabaw, sobrang tigas, lalo na yung nasa ilalim na to. Ito kasi yung nandito na sa part ng ating ball race eh. Ito yung dalawa, partner yan, may lock siya dito. Ito yung nasa ibabaw na castle nut, ito yung maghihigpit para hindi gumalaw tong dalawa. So nangyari na sobrang over tight, hindi ko lang alam kung ganun talaga yung design o pagkaka-assemble nito sa production. Sobrang tigas nung castle nut na to. Halos hindi ko mapihit. So hindi ko rin nagamit tong aking itong aking spanner. Hindi ko rin magamit. So ang ginawa ko na talaga yung pinagbabawal na technique. Pukpuk di martilyo. Pero siyempre ingatan natin na huwag masira yung mga ano na yan, matawag dito. Mga butas na yan. Huwag nating mabusal, masira. So alalay. So ayun. So, nung nalawagan ko naman siya, tapos trinay kong, yun nga ito, galawin, pihitin. So, nawala naman yung yung pag-i-stack up. Yan. Pero sabihin naman nung iba, baka naman umalog. Ay, hindi pwede yan, sir. Yung ganyan, luluwagan mo yan. Ang mangyari niyan, mawawala nga yung paglalak ng manibela, pero aalog naman yung shock mo, yung T-post. Yan. So, yun ang ibibigay ko sa inyong idea. So, habang niluluwagan nyo, siyempre hihigpitan nyo ng konti yan. Hindi naman totally sobrang luwag.
So hahanapin nyo yung tamang higpit, tamang luwag, o basta tamang higpit lang. Hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag. Hanapin nyo yun, tapos iano nyo rin dito, tatansyahin nyo dito, dapat wala tong alog. Hawakan nyo to ng dalawang kamay. Tapos ang gagawin nyo, push and pull. Gaganon nyo siya. Yan, ganyan. Papakaramdaman nyo siya na wala siyang alog. Parang tok-tok, wala siyang tog na tok-tok-tok-tok. Wala kayong mararamdaman dapat sa kamay. Kahit konting-konti, dapat zero talaga. Yun. So kasi ganun talaga yung design ng Yamaha para hindi nga walang lagotok, yun kasi yung issue dati sa mga Aerox B2 mga ganun, B1 yun, lagotok pag nag-hums, tapos preno, tok, yun. So yun ang ginawa siguro nila ngayon para mawala yung ganung issue, yun ang ginawa. Talagang hinigpitan nila ng todo para hindi na siya lumagotok. So yun, ang gagawin niyo mga Lodi, mga Master, habang hinihigpitan niyo to, tapos tansyahin nyo dito na hindi siya umaalog, wala siyang lagotok, wala siyang play. Siyempre, kailangan din tansyahin nyo dito na smooth yung pihit, left to right. Yan, left to right smooth dapat, hindi siya humihinto sa gitna. At dapat wala yung gulong. Tanggalin nyo yung gulong kasi pag nilagay nyo yung gulong, siyempre may bigat yun, mabigat ang gulong. Hindi nyo minsan hindi nyo maano na mayroon pa palang tawag dito yung humihinto pa pala. Meron pa pala siyang part na humihinto, yung parang paunti-unti. Kasi nga mabigat. Hindi niyo masyado mararamdaman sa kamay, sa manibela. Pag nakakabit yung gulong. Katulad dito, yan. Smooth na uli. Smooth na, hindi siya humihinto sa gitna. Alam niyo naman yung sira talaga. Sin talaga pag dating sa gitna, hihinto yan. Gaganon. Tapos saka niyo mapipihit uli. Yan. So ganun yung tamang pag-check o tamang pag-adjust. So ito yung video na to, shinare ko lang kasi for the meantime, pansamantala. So ito muna yung gagawin ko dahil okay pa naman hindi nakuha ko naman sa adjustment, hindi naman umaalog yung tipos, tapos smooth naman yung manibela. So saka ako napapalitan ng ball race. Ibig sabihin, pag nagkaroon uli siya ng ganung problema, saka ako na siya totally papalitan dahil yun na, wala nang adjustment talaga mangyayari. Kasi nga tama na yung adjustment ko dito. Hindi na siya sobrang tigas. Kaya kasi siya nagkakaroon ng yung lock, yung mihinto kasi nga sobrang higpit pa nito. Sobrang higpit. Talagang sagad yung pagkakahigpit niyan. Yan. So sobrang tigas tapos paunti-unti nagkakaroon ng tawag dito kasi dahil sa mga bulitas ng knuckle bearing. So nagkakaroon ng hukay o bumabaon kasi yun paunti-unti. Kaya yun, magkakaroon na siya ng pag-i-stack up. Okay, sa ito. Nasa sa inyo ito mga bossing kung gusto nyo gayahin yung ginawa ko Hindi ko naman sinabing ito gayahin nyo, gawin nyo kasi ganito lang yan. So nasa inyo pa rin yan kung anong desisyon nyo. Kung gusto nyo pansamantala, ganito katulad ng ginawa ko. Hinanap ko lang yung tamang higpit, tapos yung dapat hindi umaalog yung shock, yung tipos, tapos smooth yung pihit. So okay na sa akin yan. Or pwede naman kung gusto nyo palitan na totally. Palitan na ng bagong ball race para yun na, kumbaga pag nasira uli yung ball race yung sunod, puro palit na lang kayo ng palit. Yan. So sa akin kasi, ito para sa akin total goods tong condition nito uli. So another months uli o hopefully sana umabot ng kahit paano kalahating taon uli kasi nga 6 months So kalahating taon uli bago uli masira para at paano nakatipid tayo ng ilang buwan. Kung kalahating taon, o di swerte na natin, di ba? Malaking bagay din 'yan mga boss. Mahal din ang ball race, tandaan nyo. So yun lang, share ko lang ito mga boss. Ito si Doc Arnold sa Moto House. God bless sa atin lahat. So sa mga magpapa-schedule, magpapagawa dito sa atin, chat lang po kayo Huwag kayo mahihiya. At saka personally natin gagawin yung mga unit nyo, tayo lang mismo ang gagawa. Alright, God bless. Let's go, bye-bye.